Pinakain ng waitress ang kawawang batang pulubi. Nagulat ito nang makita ang birthmark ng bata sa batok. At katulad dito ng birthmark ng anak niyang nawawala ilang taon nang nakalipas. Tulala si Liza habang nakatingin sa salamin. Kitang-kita nito ang namumugtong mata mula sa pagkakaiyak. Hindi pa rin kasi makapaniwala ang babae na nawawala ang kaisa-isang anak niya. Magdadalawang taon na, pero sariwa pa rin ang sugat sa puso ni Liza. Masaya at simple ang pamumuhay ni Liza kasama ang asawa na si Clint at ang anak na si Kleiser. Ngunit ang masaya nilang pagsasama ay nagbago nang madukot ang kanilang anak. Lahat na ata ng paraan ay ginawa nila para mahanap ang anak, pero wala talaga. Hindi kaya ng mga pulis na tukuyin kung nasaan ang mismong lokasyon ng bata. Ayon lamang sa huling sinabi ng mga pulis, ay baka wala na ang anak sa probinsya kung saan sila nakatira. Sa paglipas ng panahon nalugi ang negosyo ng mag-asawa at nagkahiwalay. Sinisisi kasi ni Liza kay Clint ang lahat ng nangyari sa kanilang buhay. Dahil sa nangyari na wala ng pag-asa si Liza, at halos 2 taong nagmukmok. Dinala siya ng kanyang pamilya pabalik sa Maynila upang mabantayan ito. Tumayo si Liza mula sa pagkakaupo. Ngayong araw na pagpasyahan niyang bumangon at subukan muling ayusin ang nasira niyang pamilya. Susubukan niyang hanapin ang anak sa Maynila. Nagbabakasakaling dinala ito ng mga kumuha sa Maynila. Ipinagdarasal na lamang ni Liza na sana muli niyang masisilayan ang kanyang anak. Good morning anak. Nagugutom ka na ba? Sandali, malapit na to. Tura ng ina ni Liza nang mapansing nasa likuran niya ang anak. At tila malungkot. Morning din po. Sagot na lamang ni Liza at tumupo sa pagkainan. Nakatingin ito sa kanyang ina na nagluluto. Napangiti naman si Liza dahil kahit papaano narito ang kanyang ina para samahan siya sa pagdadalamhati. Nang maluto na ng ginawang pagkain, inihanda niya na ito at pinagsilbihan si Liza. Anak, wala ang mga kapatid mo, kaya tayo lang ang naririto. Kung may gusto kang puntahan o gawin, sabihin mo lang ha. Kausap ng ginang kay Liza. Ma, gusto ko po ng trabaho. Sambit ni Liza at para bang may malalim na iniisip. Teka, sure ka ba anak? Nagulat na tanong naman ng ginang. Opo ma, mahirap pong gumalaw ng walang pere kaya po magtatrabaho ako. Sagot ni Liza. Pwede naman kitang bigyan na. Pagpipilit ng ginang. Ma, sapat na sa akin na hindi niyo ako pinapabayaan. Pero gusto ko pong hanapin ang pamilya ko sa paraan ko po. At gusto ko rin pong magkaroon ng pera sa akin mismo. Walang magawa ang ginang dahil sa desisyon ni Liza na magtrabaho. Hindi ka ba makikipagtulungan sa pulis anak? Magkaiba ang pulis dito at sa probinsya. Pinutol ni Liza ang sasabihin ng ina. Para saan ma? Para mawalan lang ako ng pag-asa? Huwag na ma. Bulalas ni Liza. O siya, sige kausapin natin ang ninang Jess mo. Dalawin natin siya. Sakto may bagong restaurant na bubuksan yun. Pagsuko ng ginang kay Liza. Nabuhayan ng loob si Liza sa tinura ng ina. Salamat ma. Kaya idol po kita eh. Makahulugan ng salita na yon mula kay Liza. Napansin ng ina ang malungkot na mata nito. Alam kong may iniisip ka na naman anak. Parang ka ng ina ni Liza. Naisip ko lang po kasi na ang tapang nyo. Na kaya niyo po kasi kami napalakihin kahit wala na si Papa. Tumingin si Liza sa kanyang ina. Siyempre kinaya ko anak, kasi kayo yung lakas ko eh. Nakangiting sagot pa ng ginang. Paano ako ma? Ano, wala na po akong asawa, hindi ko rin po mahanap yung anak ko. Saglit na natahimik ang ina ni Liza sa sinabi nito. Pero kahit na ganun ma, narealize ko na I still have you kaya lalakasan ko po ang loob ko. Gusto kong hanapin ang anak ko sa lahat ng paraan na magagawa ko. Tulungan mo ko ma. Bigyan niyo po ako ng lakas.
Niyakap ng ginang ang anak. Oo naman anak, hindi kita pababayaan. Andito ako para maging lakas mo hanggang sa makita mo na ang anak mo. Huwag kang mag-alala, andito si mama para samahan ka. Niyakap pabalik ni Liza ang kanyang ina. Sobrang swerte niya sa kanyang ina dahil hindi talaga siya nito pinabayaan kahit na may sarili na siyang pamilya. Napag-isip-isip ni Liza, nakakayanin niya rin ang lahat lalo na nandiyan ang kanyang ina. O siya anak, dalawin natin ang ninang mo. Alam kong magugulat yun kapag nakita ka ulit. Halika at pagpahinga mo na muna ang lahat. Ani ng ginang. Kumalas sa pagkakayakap si Liza at tinignan ang kanyang ina bago tumango. Hindi maiwasang mamangha ni Liza sa loob ng restaurant dahil sobrang lawak at yayamanin ang dating nito. Halata rin na bagong gawa dahil sa mga gamit na animoy kumikinang pa. Ang ganda naman dito ma. Puri ni Liza. Hindi na nakasagot pa ang kanyang ina dahil sa may tumawag dito. Lilith, kamusta ka na? Sigaw ng isang ginang sa nanay ni Liza. Oh Jess, eto maganda pa rin. Ikaw kamusta na? Big time ka na. Sagot ng ina ni Liza na si Lilith na para bang teenager lang nang kumari niyang si Jess. Syempre maganda rin. Pero kung maka-big time ka, mas big time ka no, mas madami ka kayang pera sa akin. Umiling ang ina ni Liza sa sinabi ni Jess. Pera yun ng mga anak ko, hindi sa akin, ikaw talaga. Saad naman ni Lilith. Kahit na, ganun pa rin yun. Hindi sumagot si Lilith sa kumari at ipinakilala si Liza. Anyway, eto nga pala si Liza, ang inaanak mo. Oh, marami kang utang dyan ha. Nanlaki pa ang mata ni Jess nang makita si Liza. Ikaw na ba yan, Liza? Heto na ba yung bata na kasama ko noon na maligo? Naku, sobrang laki mo na, halika na, umupo na tayo. Ngumiti si Liza sa kanyang ninang at umumpo na sila. Opo ninang, actually may anak na rin po ako at asawa. Excited naman na sinabi ni Jess ang mga katagang. Ganun ba? Naku, sobrang tagal nating hindi nagkita tapos yan ang balita mo sa akin o siya. Bakit hindi mo sila sinama? Sana nakilala ko sila. Nagkatinginan si Liza at Lilith bago sabihin ang totoong nangyari. Nagulat naman ang ginang pero mas nanaig ang lungkot nang makitang masakit para kay Liza ang sabihin niya ang mga nangyari. Sorry Liza, hindi alam ni Ninang. Tutulungan na lang kita Liza. Sagot naman ni Jess. Salamat po. Actually nakaka-recover naman na po ako kahit papano. Kumukuha lang po ulit ako ng lakas para magpatuloy. Sagot naman ni Liza. You can count on me Liza. Di bali na nga, change topic na lang tayo. But at least, napadalo kayo. Actually next week pa magbubukas ang restaurant ko. Ang aga niyo naman para sa blessings. Paloka kayo. Pag-iiba ni Jess ng usapan para bumalik ang masiglang paligid. Ayun na nga. Ito kasi nga ako naghahanap ng trabaho. Baka kailangan mo naman ng waitress dito sa restaurant mo. Agad na sagot pa ni Lilith. Naku, walang problema. Huwag kang mag-alala. Matapos ng kanilang pag-uusap, umuwi na nga sila. Sinubukan ni Liza kontakin ng dating asawa upang makausap sana ng formal. Kaso, hindi na matawagan pa ang numero nito. Hinayaan na muna ni Liza at nagpa siya na nga lamang na siya mismo ang maghahanap kay Clint. Sa ngayon, mag-iipon muna siya para sa paghahanap sa kanyang anak. Walang naging problema si Liza sa kanyang unang araw sa trabaho bagkus ay nakakilala pa ito ng kaibigan at yun si Clea. Habang naglalakad sila pa uwi ay nabanggit ni Liza ang tungkol sa kanyang sitwasyon na ikinalungkot ng kanyang kaibigan. Kaya gusto niya itong tulungan, sakto dahil meron itong kapatid na pulis. Nagalangan si Liza pero sa huli, pumayag ito na kilalanin ng kapatid ni Clea. Napagpasyahan ni na Liza, nakitain ng kapatid ni Clea sa araw ng kanilang off upang makapag-usap sila ng maayos. Sigurado ka bang hindi busy ang kapatid mo ngayon, Clea? Naiinip pa na tanong ni Liza sa kaibigan. Kalma, Liza. Chill ka lang dyan, okay? Tumingin na lamang si Liza
Sa malayo tinisip ang tungkol sa mga impormasyon na alam niya sa kaso ng kanyang anak. O, yan na pala siya eh. Biglang sabi ni Clea at naramdaman ni Liza na tumayo ito kaya naman nilingon niya ang dumating na kuya ni Clea. Walang ibang napansin si Liza kundi ang tatak ng uniforme nito. Lumapit naman ang lalaki sa dalawa at nagpakilala. I'm Liza, kaibigan ni Clea. Ani ni Liza at inilahad ang kamay sa lalaki. Inabot naman yon pero nanatiling walang imik at nakatingin lamang kay Liza. Tila ba nabibighani ito? Hindi naman kasi maipagkakaila na maganda naman talaga si Liza. Hoy kuya, ano na? Sabi nga ni Clea na nagpabalik sa kanyang kuya sa reality. Binitawan na nito ang kamay ni Liza. I'm Police Officer Sanchez of National Bureau of Investigation. Pagpapakilala ng lalaki. Pagkatapos nun umupo na ang tatlo. Doon na kinuwento ni Liza ang nangyari at ang lahat ng alam niya sa kaso at pati na rin sa agam-agam niya sa pagtiwala ulit ng pulis. Kung ganon, hindi talaga tayo sigurado kung nasan nga ang bata. Pero kung desidido ka nang hanapin dito sa Maynila ang anak mo, huwag kang mag-alala, tutulungan ka namin. Kukontakin namin ang mga naka-assign sa kasong to. I-update ka namin para meron kaming lead. Sa ngayon, sana magtiwala ka sa akin. Mahabang litanya ng kuya ni Clea. May kinasingkit naman ang mata ni Clea dahil sa huling sinabi nito. Napansin ito ng kuya niya kaya binawi nito ang huling kataga. I mean sa amin, magtiwala ka ulit sa aming mga pulis. Tanging tangon na lamang ang naging tugon ni Liza sa pulis. Pagkatapos ng pagkikitang yun, ay umuwi na ang tatlo. Kinabukasan, busy ang lahat sa kanya-kanyang trabaho dahil dumami na naman ang customer sa restaurant ng ninang ni Liza. Kahit si Jess ay tumutulong na sa pagluluto para mapanatili ang magandang serbisyo nila sa tao. Sa wakas nakaupo rin, bulalas ni Clea. Mahinang natawa si Liza sa kaibigan para kasi itong lantang gulay. Halata ang pagod sa mukha at nakahilatay pa sa higaan. Dito ka lang ba muna? Lalabas ako para kumain, nagutom ata ako sa dami ng tao kanina. Umiiling na sabi naman ni Clea kay Liza. Mamaya na ako, papahinga na lang muna ako. Tugon naman ni Clea. Lumabas na si Liza ng staff room at pumunta sa kanyang ninang at nagpaalam na kakain muna. Pagkatapos ng ihanda ang kakainin, ay napagpasyahan ni Liza na umupo sa may entrance banda para matanaw niya ang labas ng restaurant. Glass wall kasi ang gusali at nakakaaliw pagmasdahan ng labas habang kumakain. Pero imbes na kumain ay mas natuon pa ang atensyon ni Liza sa labas kaya hindi nito nagalaw ang pagkain niya. Malalim ang iniisip niya tungkol ito sa anak, dagdag pa ang hindi mahagilap na asawa. Dahil sa lalim ng iniisip, hindi napansin ni Liza na may dumaan na pulubing bata sa harapan niya at dumiretso ang pulubing bata papasok ng restaurant. Nakita yun ng guard kaya hinarangan nga niya ito at halos kalad ka rin na nga nang makita ang madungis na bata. Hoy bata, bawal ka dito, magagalit ang amo namin. Sita pa ng guard. Pasensya na po kuya, nagugutom na po kasi ako eh. Pwede po bang makahingi po ng tira-tira niyo po dito? Maghuhugas po ko ng plato, promise po. Pangungulit pa ng bata. Ang liit-liit mo pa, marunong ka na ba maghugas? Naku bata, wala rin kaming tira dito baka doon sa karinderya. I-try mo doon maghanap. Masungit na sabi pa ng guard. Kuya, gutom na po talaga ako mag-iisang araw na po ako hindi kumakain. Pagpipilit pa ng bata. Kung gusto mo, doon ka muna sa labas at bibigyan kita mamaya. Baka makita ka ng amo ko at ako yung pagalitan. Sagot ng guard pero makulit ang bata kaya hinawakan na siya ng guard at handa na itong ilabas. Ali, Ali! Sigaw ng bata kay Liza na nakadungaw sa labas at tila'y walang naririnig. Muling sumigaw ang bata at napatingin na si Liza sa gawin nila ng guard. Gulat man ay agad na lumapit sa Liza sa dalawa at kinuha nga ang bata. Manong, hayaan mo na siya, ako nang bahala sa kanya. Nasasaktan po siya sa pagpilit nyo.
Ani nito sa guard. Hinayaan na lamang ng guard dahil alam niyang malapit si Liza sa may-ari. Ayos ka lang ba bata? Nagugutom ka ba? Nag-aalalang tanong ni Liza at lumuhod dito sa harap ng bata. Opo, pero ayaw po akong bigyan ni kuya eh. Kinaladkad pa po niya ako palayo. Sumbong pa ng bata. Huwag kang mag-alala, bibigyan kita. Tugon naman ni Liza. Talaga po? Salamat po. Dahil sa tuwa ng bata ay napayakap ito kay Liza. May kung anong sayang dumaloy sa puso ni Liza nang gawin niya ng bata. Niyakap din ito ni Liza at kinarga papunta sa kinaupuan niya kanina. Sakto at may pagkain na kaya ibinigay na lamang ni Liza ito sa bata. Masayang nakatingin si Liza sa kumakain na bata, tila'y naaalala niya ang kanyang anak dahil mukhang magkaedad lamang ang mga bata. Ilang taon ka na ba bata? Bakit nag-iisa ka? Tanong pa ni Liza dahil naku-curious nga ito. 10 years old na po ako at wala na po ako mama at papa. Nalungkot naman si Liza sa sagot ng bata. Ha? Bakit naman? Nasaan sila? Umiling ang bata sa tanong ni Liza. Hindi ko po maalala kung nasa na po sila eh, at ang kanilang mga pangalan ang tawag naman po sa akin, Boy Boy. Nakangiting ani ng bata. Naku, kawawa ka naman, Boy Boy. Gusto mo ba sumama sa akin para may bahay ka na at pagkain na araw-araw? Suwestyon ni Liza sa bata. Para sa kanya ay gustong-gusto niyang alagaan ng bata. Tiyak na matutuwa si Kleiser pagbalik niya at may kapatid na siya. Saad pa ni Liza. Talaga po, ang bait niyo naman po pala, Ali. Pwede po ba talaga ako sumama? Nahihiyang tanong ng bata. Oo naman, basta maligo ka agad ha. Ayoko nang madumi. Biro ni Liza at pinunasan ng pisngi ng bata dahil may mga uling ito sa muka. Maputi ang bata at halatang gwapo ito. Yun nga lang, ay kulang sa ayos dahil parang hindi na makikilala ang itsura nito dahil sa mga dumi sa kanyang muka. Napatayo si Liza nang biglang mabilaukan ng bata sa pagkain. Inabutan niya ito ng tubig at hinimas ang likod ng bata. Hinay-hinay boy, hindi aalis yung pagkain sa harap mo. Natatawang sabi pa ni Liza. Opo, sagot naman ni Boy Boy. Patuloy lang hinimas ni Liza ang likod ng bata. Napansin niya na basa ang likod kaya naisipan nga nitong lagyan ng panyo niya. Ilalagay pa niya sana ito nang mapansin ang tila'y itim na bilog sa batok ng bata. Pinunasan niya ito, akala niya dumi pero hindi natatanggal. Biglang lumakas ang tibok ng puso ni Liza sa pumasok sa kanyang isipan. Boy Boy, saan mo nakuha tong itim dito sa batok mo? Ayaw matanggal eh. Tanong pa ni Liza. Mas lalong lumakas ang kabog ng dibdib niya sa naging sagot ng bata. Ate, birthmark ko daw po yan. Inosenteng sambit ng bata. Doon na natigilan si Liza. Pumasok sa kanyang isip ang anak. Na nawawala magdadalawang taon na. Narealize din ni Liza na sumakto ang edad ng kanyang anak at ng bata. Sinong nagsabi sa inyo niyan? Sumisikip ang dibdib na tanong ni Liza. Yung mga tao po sa bahay yan po na pinanggalingan ko po, may mga ibang tao din po na nagsasabi na naririnig ko po. Swerte nga daw po yan eh. Sagot ng bata. Teka, bahay ampunan? San yun? Takang tanong ni Liza. Hindi ko po maalala, basta po doon po ako dinala ng mga pulis. Mas lalo lamang nadagdagan ng mga teorya sa isip ni Liza. Ano? Pulis? Teka, bakit may pulis? Tanging paggiling ang iginawad na sagot ng batang paslit sa tanong ni Liza. Gustuhin mang magtanong pa ni Liza, hininto na nito dahil sa pagsulpot ng ninang Jess niya. Sino yan, Liza? Pinakain mo ba siya inaanak? Masiglang tanong ni Jess. Ngunit napalitan ang masayang ekspresyon ng naluluha siyang hinarap ni Liza. Liza, bakit? What happened? Nag-aalala ang ninang. Ano ko? Mahinang sabi ni Liza at kumunot ang noo ni Jess. Ano? Hindi kita maintindihan, Liza. Ano bang nangyari? Ang anak ko po, ninang. Nangihina si Liza kaya napasandal ito sa kanyang ninang. Napatingin si Jess sa bata at doon niya lang napagtanto ang ibig sabihin ni Liza.
Halika, sumama ka muna sa akin. Richard, pakibantay muna ang bata. Huwag mong paalisin ha. Pakainin mo kung nagugutom pa. Inakay na ni Jess si Liza at sinama na nga sa kanya. Ibinilin din ni Jess sa kanyang manager ang bata upang hindi ito mawala ulit. Nang marating nila ang isang kwarto kung saan nagpapahinga si Jess, ay pinaupo niya muna si Liza. Siya ba? Sigurado ka ba? Anak mo siya? Natatarantang tanong pa ni Jess kay Liza. Marami silang pagkakaparehas, Ninang eh. Kinakabahan nga ako, paano kung totoo nga na kaharap ko na pala ang anak ko ngayon, Ninang. Hindi man po ako sigurado pero parang nakakaramdam po ako ng lukso ng dugo, Ninang. Hindi ko na po alam. Masakit para kay Jess na makitang nasasaktan si Liza. Sa ganoong sitwasyon, naiintindihan niya ang inaanak, halo-halo na ang emosyon nito at hindi alam ang gagawin dahil bigla na lamang may batang sumulpot. At ikinatatakot ni Liza na baka muli na naman siyang aasa sa wala. Huminahon ka, Liza. Magpahinga ka at sabay natin niya na alamin kung sino nga ba yung bata. Sa ngayon kumalma ka lamang. Pagpapakalma ni Jess sa inaanak. Pinagpahinga na muna ni Jess si Liza at hinayaan sa kwarto na yun na matulog. Si Jess munang nagasikaso kay Boy Boy. Walang kaalam-alam si Jess sa kung ano ba ang itsura ng anak ni Liza. Tinawagan ni Jess ang nanay ni Liza at pinaliguan nila ang bata. Nagulat si Jess nang umiyak si Lilith. Pagkatapos mapagmasdan ng bata na malinis na. Doon na pagtanto ni Jess na tama nga si Liza at ito ang kanyang anak dahil ayon kay Lilith, kamukha nito ang apo niyang nawawala. Walang alam ang bata sa mga nangyayari kaya hinahayaan na lamang niya ang mga ginang na tratuhin siyang parang pamilya. Excited na ang dalawang ginang sa paggising ni Liza para iparating ang good news na meron sila. Gabi na nang magising si Liza at sarado na rin ang restaurant ni Jess. Nanghihina itong lumabas ng kwarto. Napansin niya na sarado na ang gusali at tanging kusina na lamang ang may bukas na ilaw. Kagaya kanina lumakas na naman ulit ang kabog ng dibdib ni Liza. Tila ba'y may nag-aantay sa kanya na magpapasabog ng puso nito. Dahan-dahan siyang sumilip sa kusina at doon niya nakita ang nakatalikod niyang ninang, nanay at isang bata. Ayan, tiyak na magugustuhan ito ng aling tumulong sa'yo kanina. Narinig ni Liza, nasambit ng ninang sa bata. Sana nga po kasi kanina ibinigay niya po sa akin yung pagkain niya. Sagot ng bata at inayos ang putahing sa mesa na tila'y pinagtulungan nilang tatlo na maluto. Magugustuhan niya yan lalo na pag sa'yo galing. Bulalas ng ina ni Liza. Ma, Ninang, what do you mean po? Napalingon ng tatlo kay Liza na sa pintuan ng kusina. Gising ka na anak, halika kumain ka na muna. Hindi nakaimik si Liza sa sinabi ng kanyang ina. Natuon ang pansin nito sa batang pulubi na ngayon ay malinis na. Tuloy-tuloy na umagos ang luha sa kanyang mga mata at nang maalala ang mukha ng bata. Bakit po kayo umiiyak, Ali? Tanong ng bata at lumapit kay Liza. Pinunasan niya ang luha ni Liza gamit ang panyo na inilagay ni Liza sa kanyang likod kanina. Dahil doon ay mas lalong umiyak si Liza at niyakap pa ang bata. Namiss kita ng sobra. Walang tigil sa pag-iyak si Liza habang sinabi yon na patunganga na lamang ang bata sa gulat. Salamat naman at nandito ka na anak ko. Hindi na marinig ng bata ang mga sinasabi ni Liza dahil sobrang nangihinay ito. Nalulahang nakatingin sina Lilith at Jess sa mag-ina na ngayon ay nagkitang muli. Kahit na walang alam ang bata ay kusa itong yumakap pabalik kay Liza na puno ng iyakan ang kusina ng gabing yon. Kagaya ng plano inuwi ni Liza ang anak, hindi pa nila sinasabi sa bata ang totoo dahil kailangan muna ni Liza kumpirmahin ang lahat tungkol sa bata at kung paano ito napunta sa Manila. Sigurado ka na ba, Liza, na siyang anak mo? Tanong ni Pio Sanchez kay Liza. Muli silang nag-usap at sinabi lahat-lahat ni Liza. Oo, nararamdaman ko na siya talaga ang anak ko. Kahit matagal na kaming hindi nagkasama, alam ko na siya yon. Sagot ni Liza sa pulis. Kung ganon, meron ka pa bang gustong malaman? Bukod sa hanapin ang anak mo? Tanong ng pulis na tila ba'y naramdaman niya ang gusto ni Liza. Gusto ko sanang tulungan mo ko.
Marami akong gustong malaman. Sabi kasi ng anak ko, napunta siya sa isang bahay ampunan dahil dinala siya ng pulis doon. Gusto ko ring malaman kung nahuli ba yung mga kidnappers at sino sila. Isa pa, bakit hindi kami maalala ng anak ko? Pati ang pangalan niya malayo sa totoo niyang pangalan. Mahabang litanya ni Liza. Napabuga na lamang ng hangin si P.O. Sanchez. Ramdam niya na sobrang gusto ni Liza na ibigay sa anak ang hustisya sa pagkidnap sa kanya at marahil nagkaroon pa ito ng trauma. Kaya gano'n na lamang kadesperada si Liza na malaman ang lahat. Huwag kang mag-alala, Miss Liza, tutulungan kita. Makahulog ang sagot ni P.O. Sanchez. Alam ng lalaki na wala ng asawa si Liza at gusto niyang babae pero natutorpe siya. Salamat, Police Officer Sanchez. Formal na sagot na lamang ni Liza. Tawagin mo na lang akong Kaiser, kagaya ng kapatid ko na si Clea. Oo naman, kung pwede sa'yo ay walang problema sa akin. Nagpaalam na ang dalawa sa isa't isa dahil may kanya-kanya silang mahalagang gagawin. Silang dalawa lamang ang nagkita muli dahil si Clea may trabaho pa. Umuwi na si Liza at kinuha ang kanyang anak. Boy-boy pa rin ang tawag niya sa bata dahil plano ni Liza na sabihin sa anak ang totoo kapag nahanap niya na ang ama nito. Gusto niya ang kumpleto sila kung maaalala man ulit sila ng anak. Wow, ang ganda po rito! Pagpuri ng bata sa mall. Naisipan ni Liza na igala ito. Nakiusap siya sa kanyang ninang kung pwedeng isang linggo siya na huwag pumasok para makabawi sa kanyang anak. Pumayag si Jess dahil gusto niyang maging masaya si Liza. Plano nga nitong sumama kapag hindi na siya busy. Saan mo gusto mamasyal? Gusto mo ba ng laruan? Halika, bumili tayo. Masiglang ayap pa ni Liza sa bata. Pwede po? Nahihiyang tanong ng bata. Tumango si Liza, dahilan para tumalon sa tuwahang bata. Unang ginawa ng mag-ina ay ang maglaro sa kids area, kung saan maraming iba't ibang laro para sa mga bata. Pagkatapos nilang maglaro ay kumain na nga ang mga to. Nanood ng sine, napagpasyahan ni Liza na ipag-shopping ang anak. Sumakto naman at kakasweldo lang ni Liza at sobrang saya niya na igastos ito para sa anak. Anong gusto mong damit, anak? Tanong ni Liza sa bata. Kasalukuyan silang pumili ng damit. Wala po akong mapili, maganda po kasi lahat eh. Natatawa nang mahina si Liza sa sinabi ng anak. Maganda ba lahat? O sige, bibilihin ko lahat para sa'yo. Susuotin mo dapat okay? Naku po, ang dami po, baka po mahirapan na po kayo. Sagot ng bata na ikinangiti ni Liza. Naantig ang puso niya sa sinabi ng anak. Walang kaso sa akin para sa'yo to. Kaya masaya ako, anak. Malambing na wika ni Liza pero agad itong napakagat ng labi dahil sa naging tawag niya sa bata. Tila ay hindi yun marinig ng bata bagkus ay ngumiti lang ito ng napaka-cute at sobrang natutuwa nga sila. Kaya ng sinabi ni Liza ay pinamili nga niya ng damit ito. Pagkatapos nila sa area ng mga damit, ay naglakad naman ang mga to patungo naman sa toys area. Napukaw kaagad ang atensyon ng bata sa isang robot na laruan. Isa itong robot na napapagalaw ng remote control. Napansin ni Liza na nakatingin doon ng bata. Gusto mo ba yan, boy-boy? Tanong ni Liza at nahihiyang tumingin naman ng bata sa kanya. Mahal po yan, Ali. Napayuko naman ang bata dahilan para malungkot si Liza. Lumuhod dito para pumantay sa bata at hinawakan niya ang baba nito at nginitian. Boy, oo o hindi lang ang gusto kong marinig. Sinabi ko sa iyo na walang kaso basta ba. Masaya ka, kaya gusto mo ba yun? Pangungumbinsi ni Liza. Sa bata na okay lang talaga. Kahit naghahalangan ay tumango ang bata dahil baka malungkot si Liza kapag humindi siya. Hinawakan ni Liza ang kamay ng anak at dinala siya sa robot na gusto nito. Pagkatapos ni Liza ipacheck kung may damage pang laruan, pumunta na sila ng counter. Sa takot at gulat na taranta ang ginang. Para iwanan nito ang counter. Nang maaninag nga ang bata, tinatawag siya ng tao sa cashier pero hindi niya ito pinansin, hinanap ng kanyang matang anak. Ngunit wala ito sa loob. Nilibot niya ang toy area pero hindi niya makita. Kaya napapaluhan na lamang si Liza sa mga oras na yon. Lumabas na ito at sa pagmamadali ay hindi niya napansin na may mababangga itong lalaki. I'm sorry,
Paghingi ng tawad ni Lisa pero hindi tumingin sa nabunggo. Tuloy-tuloy lang sana ito sa paglalakad kung hindi lang siya nakarinig ng pamilyar na tawag. "Ali!" Sigaw ng anak niya. Nilingon ito ni Lisa at doon niya napansin na hawak ito ng lalaking nakabunggo niya at nakatingin sa kanya pero hindi niya nakita ang mukha nito dahil agad na tumakbo si Lisa para yakapin ang anak. "Boboy, bakit ka nawawala bigla-bigla? Kinabahan ako sa iyong bata ka, alam mo ba?" Tarantang boses na sabi ni Lisa sa anak. Sorry po Ali, may nakita lang po akong wallet tapos binalik ko po kay kuya. Tapos niyakap niya po ako bigla. Inosenteng sumbong ng bata. Kumalas si Lisa sa pagkakayakap at tumayo. Hinarap niya ang lalaki para sana magtanong pero hindi ito nakaimik nang makilala niya ang lalaki. Hindi makapaniwala si Lisa na muli niyang nasilayan ng lalaking minahal at mahal niya pa rin hanggang ngayon. Ang kanyang ex-husband. Lisa. Kumirot ang dibdib ni Lisa dahil sa malamig na presensya ni Clint. Nabalot naman ang katahimikan ng paligid pero nabasag ito nang biglang kumulo ang tiyan ng bata. Nahihiyang napangiti ang bata kina Liz at Clint. Dahil gutom na ito, tinignan ni Lisa ang oras lagpas lunchtime na at kanina pa sila nag-breakfast. Kumain na tayo. And Lisa, let's talk. Hindi nagdalawang isip na tumango si Lisa sa dating asawa. Pagkakataon na rin niya ito na sabihin kay Clint at imbestigahan ang nangyari 4 years ago. Bukod doon gusto rin ni Lisa na maayos ang kanilang pamilya. Kumain ka lang ng marami, Boboy ha? Saad ni Lisa sa bata at tumango naman ito. Nakatingin naman si Clint kay Lisa na nagtataka. Napansin niyo ni Lisa at nagsalita. I know you're confused but before we talk about it, kamusta ka na? Wala ka bang kasama papunta dito? Kahit naiilang ay sinubukan pa rin ni Lisa na maging relaxed. Eto, I'm definitely good. And if may kasama ba ako? Wala. May kinita lang ako dito for business meeting. How about you? Tura ni Clint. Pero napansin ni Lisa. Kaya pala nakasuit itong si Clint. Dahil isa na pala itong ganap ng businessman kung tatawagin. Dati kasi, ang negosyo nilang mag-asawa ay mga tanim lang nila sa farm pero ngayon, mukhang ibang klaseng negosyo na ang meron si Clint. Heto bumabawi pa lang mula sa nakaraan pero okay naman na kahit papaano. Sagot ni Lisa. So, how did you find him? Halos mabaliw ako mahanap lang siya sa buong Manila pero wala akong mahanap. Nakalizer. But then a little boy showed up and handed me my wallet sa mall at kamukha pa talaga ng anak kong nawawala. Tell me, if siya na ba talaga to? Mahabang litanya ni Clint, baka sa mukha nito na gusto niyang sabihin ni Lisa na oo para makasama niya na ang anak dahil sabik na nga rin nito. Yes, he is our son. Nakita ko siyang kinukulit ang guard sa restaurant na pinagtatrabahuan ko. Nangihingi ng pagkain. Tapos yun, minaliit siya, pinahiya. Pinaliguan siya ng nanay ko at doon ko napansin na kamukha niya si Kleiser. At nararamdaman kong siya nga, ang anak natin. Sagot ni Liza. Pero hindi magawang makampante ni Clint dahil baka kahawig lamang ng batang anak. We need the legit proof, Lisa. Paano kung hindi pala siya si Kleiser? Hindi ba kayo nagpa-DNA? Wika ni Clint. Hindi pa. Napabuga ng hangin si Clint sa sagot ni Liza. Why? May balak ka bang kunin lang itong bata without confirming if he's our son talaga? Tanong pa ni Clint. Of course not. Hindi ko siya pinad-DNA muna kasi hinahanap pa kita. Sambit ni Liza pero seryoso lang ang tingin ng lalaki. And why? Hindi ba sabi mo sa akin pumunta ako ng Manila at hanapin ang anak natin at hindi ako magpapakita sa'yo kung hindi ko siya kasama? May puot na tanong ni Clint. Hinanap kita para makipagtulungan pero hindi na kita makontak kaya nagkusa na ako. I didn't expect na may makikita akong bata na kamukha ng anak natin. Plano ko sana magpa-DNA habang hinahanap ka. Pero para mas sigurado tayong dalawa na lang. Paliwanag ni Lisa. If that's the case, magpa-DNA tayo ngayon
At akong bahala sa gastos. I'll make sure na may results agad. Sumang-ayon naman si Lisa at tinigdan ng bata na busy sa pagkain. Nalungkot si Lisa sa dahilan na baka hindi ito ang anak niyang si Kleiser. Pero kahit ganun pinilit niya na iwaksi yun sa isipan niya. Kailangan positibo lang ang nasa isip niya. Pagkatapos nilang kumain nagpa-DNA nga silang tatlo. Marami ng katanungan ang nagtatanong sa kanila, sa isipan nila. Kailangan masagot. Kailangan din nilang ipaintindi na kapag nalaman nila ang katotohanan marami silang dapat i-adjust. Nang makuhaan na sila ng samples, ay kinausap na muna ni Clint ang doktor. Natagalan ng pag-uusap nila bago ayain ni Clint na umuwi sina Lisa. Bukas daw malalaman ng results. Ako nang magdadala sa bahay niyo bukas. Tara, hatid ko na kayo para malaman ko yung address niyo. Ani ni Clint habang naglalakad sila papunta ng kotse nito. Sa dating bahay namin. Doon kami nakatira. Hindi mo na kami kailangan ni hatid. Kaya na namin. Pagtanggi ni Lisa. Gusto niya sana kausapin si Clint para magkaayos pero ang lamig ni Clint. Sa kanya kaya naduduwag ito. I insist. Palubog na ang araw at delikado mag-commute. Tara na. Hindi na sumagot pa si Lisa at hinayaan na lamang si Clint na kunin ng bata na natutulog sa kanya. Clint, iho? Ikaw na ba yan? Halika muna at pumasok para makapag-usap tayo ng kaunti. Hinanap ka namin pero hindi ka makita. Bakit pala wala na kayo sa bahay niyo dati? Pati yung parents mo. Sunod-sunod na bulalas ng ina ni Liza kay Clint na para bang asawa pa rin ito ng anak. Magandang gabi po. Actually, my parents are in America na po. Ako naman po, meron na po akong sariling bahay pero malayo po rito kaya hindi niyo po ako mahahanap. Hindi na po ako magtatagal. I need to go home because someone is waiting for me po, tita. Magalang na sagot ni Clint. Napatingin si Liza sa huling sinabi ni Clint. Oh, may aso ka sigurong naiwan sa bahay mo, no? Di ba mahilig ka ron? Kaunting natawa si Clint sa sinabi ng ginang. Hindi po, tita. Girlfriend ko po. Baka po kasi nagugutom na kaya kailangan ko pong umuwi. Saad ni Clint. Napatigil na lamang ang mag-ina. Sa naging sagot ng lalaki, hindi nila inaasahan yon. Next time na lang po tayong mag-usap, tita. Ang totoo niya, na-miss ko po kayo. Ang kadaldalan niyo pero need ko po talagang umuwi. Pasensya na po Una na po ako. Pagpapaalam ng lalaki dahil napansin niya na hindi naman na sumagot pa ang ginang. Alam ng ginang na hindi na mag-asawa si Clint at Liza, kaya ganun na lamang kadali sabihin kay Clint ang mga katagang yon. Isa pa, mutual naman ang hiwalayan kaya walang rason para hindi sabihin ni Clint. Mangiyak-ngiyak na pumasok sa loob si Liza, bit-bit ang anak na natutulog. Anak? Tawag ng ina kay Liza. I'm okay, ma. Magpapahinga na po muna kami ha. Hindi na naghintay pa. Nang sagot si Lisa, tumakyat na nga ng kwarto. Pagkatapos niyang ihiga ang anak, tuluyang tumulo ang kanyang mga luha. Sa mga oras na yon, walang ibang nararamdaman si Liza kundi ang sakit at tanging pag-iyak lang ang magagawa niya para maibsan ang sakit. Hindi niya alam kung bakit siya nasasaktan kahit siya naman talaga mismo ang may gusto ng hiwalayan dati. Kahit anong pigil niya, umiiyak lamang siya. Lalo hanggang sa makatulog ito katabi ng kanyang anak. Sa gabing yon muli na naman siyang nasaktan. At pakiramdam niya ay gumuho ang lahat sa kanya. Na tila ang gusto niyang buong pamilya ay mananatili na lamang na pangarap. Good morning, Lisa. Formal na bati ni Clint habang nakaupo sa sofa sa bahay nila. Gising ka na pala, anak. Gusto ka raw makausap ni Clint. Masayang bulalas ni Lilith. Sige ma, pwede mo po ba kaming iwan muna? Tumango si Lilith kay Lisa at umalis na sa sala. I've already told your mother about it too. So wag ka mag-alala. And I have the results now. Ani kagad ni Clint na may hawak na envelope. Binuksan mo na ba?
Umiling ang lalaki sa tanong ni Liza at inabot nga ito sa kanya. Nagpakawala muna ng malalim na paghinga si Liza at kinakabahan na dahan-dahang binuksan ang envelope. Agad niyang tinignan ang porsyento ng resulta. Natigilan ito kaya naman nilapitan siya ni Clint at tinignan din ang resulta. Nagkatinginan ng dalawa at mapapansin ang namumuong luha sa kanilang mga mata. Yayakapin na sana nila ang isa't isa, ngunit napahinto ang dating mag-asawa nang tawagin silang dalawa ng isang tinig na matagal na nilang hindi naririnig. Mama? Dada? Umiiyak si Boy Boy habang nakatingin kila Lisa at Clint. Bagong gising ito pero pinagpapawisan para bang nananaginip ito ng masama. Kaya ganun ang itsura niya. Yes, we are your dada and mama. You remember us, anak? Tanong ni Liza sa anak na umiiyak. Tumakbo ang bata at niyakap sina Liza at Clint. Ganun din ang ginawa ng dalawa. I miss you, my son. I'm sorry. Sorry kung hinayaan ka mawala ni dada. I'm really sorry. Mahigpit ang pagkakayakap ni Clint sa bata. Sobra ang pagsisisi niya dahil sa kamalian na nagawa nito dati na naging dahilan ng masasakit na pangyayari sa kanilang pamilya. Napuno ng iyakan silang tatlo habang si Lilith naman nakamasid sa kanila sobrang saya dahil sa wakas magiging masaya na rin ang kanyang anak. Ilang oras ang lumipas nang mapagpasya ni Clint na ilabas ang kanyang magina pero bago yan ay may dadaanan pa silang tatlo. Where are we going, Clint? Tanong ni Liza. At my house. Sasabihin ko sa girlfriend ko ang tungkol dito at para ma-meet na rin niya kayo. Okay lang ba yon? Napalunok si Liza sa sinabi ni Clint. Kumirot naman ang kanyang dibdib pero sinubukan na nga lamang niyang ngumiti at tanggapin yon. Ha? Oo naman. I'm excited to meet her too. Also, para makapagpaalam na rin ng maayos sa kanya about her son. Sagot ni Liza. Balak nilang dalawa na kung papayag ang girlfriend ni Clint, gusto sana ni Clint at Liza na bumawi sa anak at mag-bonding silang tatlo. Napag-usapan ng dalawa na pwede silang magkasama basta para lamang sa kanilang anak. Hindi magawang makipagayos pa ni Liza dahil kumukuha pa ito ng pagkakataon. Stacy, I'm home! Bulalas ni Clint. Pagkapasok ng bahay, sakto lang ang laki ng bahay para sa isang pamilya. Hindi maiwasang isipin ni Liza na baka wala na talagang chance na mabuo silang tatlo at makabalik sa probinsya dahil may plano na ata si Clint na bumuo ng ibang pamilya. Natigil ang pamumuni-muni ni Liza nang may lumabas na magandang babae galing sa kwarto. Babe, welcome home! Bati ng babae at tumakbo kay Clint. Niyakap niya ito dahilan para takpan ni Lisa ang mata ng anak. Kumalas din kaagad si Clint at ipinakilala sila. Napansin ni Liza na nagulat ang babae nang makita nga ang bata. What does this mean, babe? Tanong ng babae sa maarteng tono. Hinawakan ni Clint ang kanyang kamay. Stacy, do you remember when I told you that I have a son? That's him, babe. I found him. And also, siya si Lisa, ang ex-wife ko. Sagot ni Clint at ipinakilala ang dalawa. Oh, nice to meet you. Hello, kiddo, you're so cute. Sambit ni Stacy at tinignan ng bata. Nakangiti pero parang natakot ang bata sa kanya kahit walang dahilan. Nice to meet you too, Stacy. Pagpasensyahan mo na tong si Kleiser, mahiyain lang talaga siya. Nahihiyang sabi na lamang ni Liza kay Stacy. Kleiser po? Inosenteng tanong ng bata. That's your name, son. It's your real name. Sagot ni Clint sa bata, tumango naman ito. Halika kayo, let's have a breakfast. Ayan ni Stacy sa kanila pero si Clint na mismo ang tumanggi. I'm sorry, babe, but we have an appointment thing to do. It's for our son. Ani ni Clint at tumingin kay Liza at sa anak. Kung okay lang sana sa'yo, Stacy, pwede bang makasama ni Kleiser si Clint? Huwag ka magalala.
I respected the both of you but I hope you won't mind if my son wants to be with his dad. Nangungusap na wika pa ni Liza kay Stacy. Of course, I'm okay with that pero at least pwede ko bang malaman kung saan kayo pupunta? Sagot kunwari ni Stacy ng bait-baitan. Tinignan naman ni Liza si Clint para iparating na siya ang magpaliwanag. Inaya ni Clint si Stacy na umalis muna saglit para mag-usap. Hindi nagtagal ay bumalik na nga rin silang dalawa. Mag-ingat kayong tatlo. I trust you, Liza and Clint. So, just go have some fun with your son. Nakaising sabi pa ni Stacy sa dalawa. Pero halos mautal nga dahil acting nga lang lahat. Don't worry babe. Hindi ko sisirain ang tiwala mo. See you later. Malambing na pagpapaalam ni Clint at kumaway lamang si Liza at nauna nang pumasok ng sasakyan at hindi niya nakakayang nakikita. Kumaway naman si Stacy sa bata bago sila umalis pero hindi ito pinansin ni Kleiser. Unang pinuntahan nila Liza ay ang ospital. Pinatingin nila ang anak nila dahil para malaman kung bakit nawalan ito ng alaala. Doon nalaman ni Liza na dahil ito sa trauma nang kidnapin siya, ganun din ang pagkakaroon ng masamang panaginip ni Kleiser. Pagkatapos nila sa ospital, they've decided to have fun. Pumunta sila sa museum dahil ito ang gusto ng bata. Naglaro din ang mga to sa isang parke at kumain at dinalaw ang puntod ng ama ni Liza. Hapon na, nang napagpasya nilang umuwi. Habang bumabiyahe, tahimik lamang ang dating mag-asawa sapagkat nakatulog ang kanilang anak. Dala ng pagod. Ni isa ay walang gustong magsalita para itong mga pipi. Tumagal yon ng ilang minuto bago magsalita si Clint. Should they have a rule? Like magmimit lang tayo kapag ang rason ay si Kleiser. Lahat na involve ang anak natin and nothing more. Agree ka ba? Sumikip ang dibdib ni Liza sa paraan ng pagkakasabi ni Clint. Para sa kanya, lumalabas na ayaw siyang makita ni Clint. Hindi naman niya masisisi ang lalaki dahil nasaktan ito sa mga sinabi ni Liza sa kanya. Hindi matanggap ni Clint na kayang makipaghiwalay ni Liza kahit na dapat nagtutulungan sila sa problemang nangyari dati. Ha? Oo naman. Dahil si Kleiser naman talaga ang dahilan kung bakit tayo magkasama ngayon. Sagot ni Liza. Pigil na pigil itong tumulo ang kanyang luha. Good. Yun lamang ang huling salita ng lalaki. Sa huli hindi makaya ni Liza ang malamig na pakikitungo ni Clint. Hinarap niya ito at tinignan. I know what I did. Pero sana naman wag kang ganyan. Nasaktan lang din ako. Nawalan din ako ng anak. Naintindihan kong nararamdaman mo. But do I really deserve this treatment? Sana kahit maging magkaibigan man lang ang mga magulang ng ating anak. Gustuhin man ni Liza na magtaas ng boses pero hindi pwede dahil baka magising ang kanilang anak. Friends, nakipaghiwalay ka dati for this. Anyway, I'm doing this for Stacy. Ayoko masaktan siya, baka isipin niyang nagkakamabuti na tayo. Sagot ni Clint at tumahimik. Tumango-tango si Liza. Naiintindihan niya. Totoo nga na walang pake sa kanya si Clint ngayon at ang anak nga lang talaga ang gusto nitong makita. I understand. I'm sorry. Hindi ko na ipipilit pa. Sorry for everything. I hope mapatawad mo ko. Mahina ang pagkakasabi ni Lisa dahil nasasaktan ito pero sapat na para marinig yun ni Clint. Past is past. Let's just focus on our present. Tanging sagot ni Clint. Pero hindi yun ang gustong sagot ni Liza. Akala niya magiging maayos na sila ni Clint pero mukhang tuluyan silang mawawalan ng pake sa isa't isa. Tinanggap ni Liza ang katotohanan na hanggang doon na lamang ang pamilya nila. Masaya siya para sa anak dahil hindi ito mawawala ng ama. Kahit hindi man sila magkaayos ni Clint, basta ba'y wag lang itong pabayaan ni Kleiser. Pagkarating sa bahay nila Liza, ay agad itong bumababuhat ang anak. Bago pumasok ng gate, ay hinarap muna nito si Clint. Baka gusto mong sumama bukas. Makikipagkita kasi ako sa kaibigan kong pulis. May impormasyon daw siyang sasabihin. Dadalhin ko si Kleiser kung gusto mong sumama.
Mahabang litanya ni Liza. Sure, susunduin ko kayo. Alis na ako. Ani ni Clint at tumalis na nga nang hindi man lamang lumingon kay Liza. Huli na ang gabing yun, naiiyak si Liza. Alam niya ang siya rin naman ang dahilan kung bakit nagkaganon si Clint sa kanya. Ang hindi alam ni Liza, masakit rin para kay Clint ang ginagawa niya pero gusto niya lamang respetuhin si Stacy. Kaya ganon siya sa dating asawa. Kagaya nga ng napagkasunduan, sinundo ni Clint ang mag-ina. At tumungo na nga sila sa lugar kung saan sila magkikita ng pulis. Hindi maiwasan ni Kleiser na ayayin ng mga magulang na gumalas sa paligid. Kasalukuyan kasi silang nasa garden ng isang overlooking na restaurant at sobrang ganda ng paligid. Anak, we are here to meet someone. Baka hindi niya tayo mahanap kapag umalis tayo. Mamaya after nito gagala tayo, okay? Pagpapaintindi ni Liza sa anak dahil gusto talaga nitong gumala. I'll take him. Ikaw na munang humarap sa pulis, hanapin na lang namin kayo. Is that okay? Suhestyon ni Clint. Tumango na lamang si Liza. Dahil ayaw na nga niyang magsalita pa, kapag si Clint ang kausap, naiilang kasi ito. Umalis na nga ang magama at naiwan si Liza. Hindi nagtagal ay dumating na si Kaiser. Liza! Tawag ng pulis sa babae. Kaiser, buti nakita kita ulit. Bati ni Liza sa pulis. It's nice to see you too. Tara na? Ayaw ni Kaiser at pumasok na silang dalawa sa restaurant. Akala ko kasama mo yung magama mo. Tanong ni Kaiser pagkatapos itong umorder ng pagkain. Namasyal lang saglit, ang kulit kasi ng anak ko eh. Pero okay na rin yun para makapag-bonding sila. Nakangiting sagot ni Liza. Mamaya, tayo naman ang mag-bonding. Biro lang. Masaya ako para sa'yo dahil nakita mo na silang dalawa. I hope you're all doing fine. Kahit masaya may kirot sa mga mata ng lalaki dahil gusto nito sa Liza, pero alam niyang hindi pwede. Kaya nga mas okay nga para mabawasan yung mga iisipin nating dalawa. So, ano palang information gusto mong sabihin? Tanong ni Liza. Umayos ng upo si Kaiser bago magkwento. Here's what I've gathered. According to my investigation, 2 years ago, may nadakip na mga kidnappers dito sa Manila. Malayo-layo ang address mula sa atin. May isang batang lalaki silang biktima. Pinuntahan ko yung pulis na nakadakip at ang sabi nila sa akin, almost a month nang nasa kidnappers ang bata. Sinubukan tanungin ng mga pulis yung kidnappers kung saan sila galing doon. At nalaman nila na sa probinsya nyo and they contacted the police na nasa town nyo pero wala naman daw nag-file ng reklamo about sa missing child. Kumunot ang noon ni Liza sa isiniwalat ni Kaiser pero hinayaan niya lamang na magkwentong lalaki. Alam ko, nalilito ka. I think I know the reasons about that and I will tell you later. Kagaya nga ng sabi ko walang reklamo. Hindi rin maalala ng batang impormasyon tungkol sa kanya. The kid looks like an 8-year-old when he got kidnapped. Yun ang sinabi ng mga pulis. Ang ginawa nila ay dinala ang bata sa bahay ampunan pero hindi yun nagtagal at nawala. Hula ng mga pulis, tumakas. About naman sa anak mo, nalaman ko na nanirirahan siya sa isang kubo hindi malayo sa restaurant ng ninang mo. Napadpad dito ang bata dahil sa ginawa niyang pagtakas at sobrang delikado ng ginawa niya. Dugtong ni Kaiser na pagkukwento. So asan na yung mga kidnapper? Paano walang reklamo? Halos ubusin namin lahat ng police station doon, matulungan lang kami. Nahanapin ang anak ko. Hindi makapaniwalang sambit ni Liza. Nasa amin ang mga kidnappers ngayon pero isang tao lang daw ang nakakaalam kung sino ang kidnappers nila. Mastermind? Napataas na kilay ni Liza sa sinabi ni Kaiser. Yes, lahat ng kidnappers isa lang ang sinasabi sa amin. Sumama lang ang mga ito sa isa nilang kasama dahil sa pera pero hindi nila alam kung sinong nagpautos na kidnapin ang bata. Paliwanag ni Kaiser. May nag-utos? Tumangon si Kaiser sa tanong ni Liza. Meron. Hinala ko nga ay bigating tao ito at nagawa niyang idaan sa pera ang mga pulis doon sa probinsya nyo para baliwalaan ang reklamo. Isang tao lang nakakakilala sa kanya. Napakapit si Liza sa kanyang dibdib. Hindi niya alam na kaya palang
Maidaan sa pera ang ganitong sitwasyon at hindi niya inaasahang may umutos para dukutin ang anak niya. Sino? Sinong taong to? Nangigigil na tanong ni Liza. Si Fred Samson. Isa siya sa mga kidnappers at tanging ito lang ang makakakilala sa mastermind. Sagot ni Kaiser. Sinabi ba sa inyo? Umiling ang lalaki. Hindi. Kagaya ng inaasahan, nagmamatigas pa ito. Sagot ni Kaiser na ikinagigil lalo ni Lisa. Dalhin mo ako sa kanya. Ako mismong magpapaamin dito. Hinawakan ni Kaiser ang nanginginig na si Liza. Kumalma ka muna. Hindi tamang susugod ka, nagalit dahil mas lalo lang itong hindi magsasalita. Mas lalo lang itong hindi sasabihin ng totoo. Pagpapakalma ni Kaiser kay Liza. Anong gagawin natin, Kaiser? Gusto kong bigyan ng hustisya ang anak ko. Hindi niya deserve ang trauma na meron siya. Baka sa mukha ni Liza ang sakit na nararamdaman para sa anak. Huwag kang mag-alala. May plano ako, tutulungan kita. Napangiti si Liza kay Kaiser dahil napakabait nito sa kanya. Salamat talaga ng marami, Kaiser. Dahil dyan libre ko na to sa'yo. Turo ni Liza sa pagkain na kanina pa pala dumating pero hindi nila pinapansin. Napatawa na lamang ang dalawa dahil sa nangyayari. Ayan, tama yan. Dapat masaya pa rin. Para hindi tayo magmumukhang talo. Tumango si Liza kay Kaiser at nginitian ito ng mas malawak. Wala sa isip ni Liza na nakahawak pala si Kaiser sa kanyang kamay dahilan para makita ito ni Clint sa hindi kalayuan. Sa kabilang banda, hindi magawa ni Clint na istorbohin ang dalawa dahil tila ba may kung anong meron si Liza at Kaiser. Pero sa hindi malamang dahilan ay ninais na nga lamang na hindi nito tignan ng dalawa na iinis siya sa kanyang nakikita. Pinili na lamang ni Clint na mag-take out ng pagkain ng hindi napapansin ng dalawa at sa garden sila kumain ni Kaiser. Nawala si Clint sa mood at ayaw niyang makitang dalawa. Umalis si Kaiser na hindi nakikita ang magama. Habang si Liza naman nadatna ng magama sa kotse at hinihintay siya. Bakit hindi kayo bumalik? Kumain na ba kayo? Tanong ni Liza kay Clint pero hindi siya nito pinansin. Masakit pero hinayaan na lamang ni Liza dahil yun naman talaga ang ine-expect niya. Kung kanina ay sa passenger seat si Liza, umupo, lumipat ito sa likod kasama ang anak. Napatingin si Clint kay Liza pero sa anak ang atensyon ng babae. Pinaandar na lamang ni Clint ang kotse. So, anong mga nalaman mo tungkol sa pulis? Nagtaka si Liza sa paraan ng pagtatanong ni Clint. Parang may ibang meaning ang mga sinasabi nito. Hindi lang ordinaryong taong nagpadukot sa anak natin. Pagkukwento ni Liza at hindi na lamang pinansin ng tingin ni Clint. Nagpadukot? Paano naman nasabi ng pulis yun? Hindi naniniwalang wika ni Clint. Doon na ikinuwento ni Liza ang lahat-lahat. Galit? Ang lalaki. Ito ang naging reaksyon niya dahil sa nalaman. Kagaya ni Liza gusto niya ring sugudin yung lalaki pero pinigilan lamang ni Liza. Si Kaiser na daw ang bahala. Kaya wag tayong padalos-dalos. Kumunot ang noo ni Clint sa narinig. Kaiser ang pangalan ng pulis. Dugtong ni Liza dahil hindi alam ni Clint ang pangalan niya. Kaiser? Tinatawag mo pala siya sa pangalan lang niya. Close ata kayo ah. Tila sarkastikong tanong pa ni Clint. May kinainis na lamang ni Liza pero hindi niya pinatulan si Clint. Magkaibigan kami. Yun lang naman ang sinabi niya sa akin. Sige, papasok na ako. Kunin mo lang si Kaiser dito bukas kung may pupuntahan kayo. Wala namang problema. Paalam ni Liza at papasok na sana ng bahay pero pinigilan siya ni Clint. Napatingin si Liza sa kamay ni Clint na nakahawak sa braso niya. Kaya binitawan siya ng lalaki. Sorry about that. But why it sounds like na hindi ka sasama? Tanong ni Clint. Ngumiti ng peke si Liza sa kanya. May trabaho pa ako. Babawi na lang ako kay Kaiser sa day off ko. Hindi naman kailangan na. Pareho tayong kasama ng anak natin. Tsaka ayaw mo ba yun? Mas makakapag-bonding kayong dalawa. Wala kang kahati sa atensyon niya. Hindi na hinintay pa ni Liza na sumagot si Clint
at pumasok na. Kinabukasan ay ang mag-ama nga lang ang nagbonding pero pinuntahan nila si Liza sa restaurant kung saan ito nagtatrabaho. Mabuti na lang at wala ang ninang ni Liza dahil baka hindi ito nakapagpreno at may nasabing nakakailang sa dalawa. Dumaan ang linggo na ganoon ang ginagawa ni Clint kasama ang anak. Nagtataka man hindi maiwasang maging masaya ni Liza dahil sa nangyayari. Pakiramdam ni Liza ay unti-unting nagiging mabait ang pakikitungo ni Clint sa kanya. Clint, akala ko pumayag ka na tayo naman ang magkasama ngayon. Naiinis nga na sabi ni Stacy sa nagmamadaling si Clint. Calm down. Ngayon lang ulit namin nakakabanding si Liza dahil day off niya. I hope you understand. Napataas ang kilay ni Stacy sa tinugon ni Clint. Excuse me? I am your girlfriend. Wala sa usapan si Liza. Ang sabi mo ginagawa mo to para sa anak mo. So anong pake mo kung day off ni Liza? Hindi ka naman bumabawi sa kanya. Nilapitan ni Clint si Stacy na parang sasabog na sa galit. Stacy, please. Gusto kong iparamdam sa anak kong okay kami ng mama niya at hindi kami mawawala sa tabi niya. Stacy, intindihin mo sana na para sa trauma ng anak ko ito. Pagpapaliwanag ni Clint. Nakumbinsi naman si Stacy at pinayagang umalis si Clint. Akala ko may plano kayo ni Stacy. Nagulat si Liza kay Clint na nasa harap nila ng anak. Niyakap agad ni Kleiser ang ama. Namiss kasi Kleiser pumayag naman si Stacy. Kaya ayos lang lahat. Tumawa si Liza at nauna nang maglakad. Paano mo nalaman na nandito kami sa mall? Huminto si Liza at tumigil sa paglalakad para marinig ang sagot ni Clint. Si tita, sinabi niya sa akin tara doon tayo. Sagot ng lalaki tinuro ang playground para sa mga bata dito sa mall. Habang naglalaro ang mag-ama, ni Liza ay nakamasid lang si Liza. Nang nakangiti, masaya ang puso niya dahil sa isang iglap magkasama ulit silang tatlo. Kahit malabo nang mabuo sila bilang isang pamilya, ayos lang dahil nagkakasama naman sila. Malalim atang iniisip mo ah. Sulpot ni Clint sa kung saan. Si Kleiser? Natarantang tanong ni Liza dahil nagulat ito na wala na sa harap niya ang dalawa. Andun siya oh. Don't worry. Turo na nga lamang ni Clint sa kanilang anak na naglalaro sa napakaraming bola. Sorry. Paghingi ng tawad ni Liza dahil sa naging reaksyon. Dapat ako nagsasabi niyan. I'm sorry sa lahat. I hope you know that it's not my intention to hurt you. Mahinang sambit ni Clint habang nakatingin sa anak. We have both made a mistake. Kaya sana magkapatawaran na tayo. Kagaya ng sabi mo, focus tayo sa present. Ngumiti ang dalawa sa isa't isa. Hindi kita mapatawad kasi hindi naman ako nagalit sa'yo. Saad ni Clint. Dagdag pa nito, normal lang naman talaga ang naging reaksyon mo pero kailangan ko lang talagang maging ganun para sa part ni Stacy. I understand. At hindi naman kita masisisi kung ganun ang pakikitungo mo. Kaya ayos lang. Alam kong hindi na magiging buo ang pamilya natin pero kung pwede lang sana, wag mong iwan si Kleiser. Nahanap-hanapin ka kapag nagkaroon ka na ng sariling pamilya. Masakit pero kinakaya ni Liza na sabihin yon kay Clint. Alam mo bang sinubukan kong kontakin ka for almost a year? Pero wala akong sagot na natanggap. Natatakot rin ako umuwi dahil baka ipagtabuyan mo ko lalo. I met Stacy when I found out na sa ibang bansa na sila mama. Walang-wala ako noon but then, Stacy offered the job. Tinanggap ko at siya rin ang tumulong sa akin maghanap kay Kleiser pero kahit parang libutin na namin ang buong mundo wala pa rin eh. Pagkukwento pa ni Clint. Aminin ko na walan ako ng pag-asa. At pakiramdam ko, nag-uumpisa ka na ring bumangon kaya tinanggap ko na wala ng pag-asa na mahanap ang anak natin. That's why when Stacy confessed her feelings to me, tinanggap ko. Because hindi ko maintindihan. Pagkukwento ni Clint, nasasaktan si Liza sa naririnig. But love is more powerful than like. Ibang pagmamahal sa taong gusto mo lang. Nilingon ni Liza si Clint.
Napagtanto na nakatingin ito sa kanya. I thought I've forgotten everything about you. Kala ko nakalimutan ko ang feelings ko para sa'yo. Pero nang makita kong parang nagiging komportable ka sa iba, I was hurt. Na dapat di ko nararamdaman dahil may girlfriend ako. Pero hindi ko mapigilan eh. I can't help it, Liza. Narealize ko, I still love you. Gulat na nilingon ni Lisa, ang lalaki. Ha? Paano si Stacy? Hinawakan ni Clint ang kamay ni Liza. Alam ko, kung bibigyan mo ko ng oras sa ayusin ko lahat, kakausapin ko siya. I will. Makikita sa mata ni Clint na seryoso ito sa sinasabi niya. Walang imik sa Liza. Magsasalita pa sana si Clint pero nagaya ng kumain si Kleiser, kaya walang nagawa ang dalawa kundi isinawalang bahala na lamang muna ang pinag-uusapan. Sa hindi kalayuan, nakatingin ng masama si Stacy. Sa kumakain na sina Liza. Lingid sa kalaman ni Clint, narinig ni Stacy ang lahat ng pinag-uusapan nila. Matapos ang araw na yun, ay inihatid na ni Clint ang mag-ina. Hindi na nagawang mag-usap pa ng dalawa dahil may emergency daw si Stacy sa bahay, kaya umuwi si Clint. Sa sumunod na araw ay nagulat si Liza nang sabihin ni Clint na gustong makasama ni Stacy si Kleiser kaya kung pwede ay sa bahay na muna sila mag-bonding. Wala namang problema yun kay Liza, pero parang naninibago nga siya nang sabihin yun ni Clint. Nagulat nga din siya. Sakto namang kikitain ni Liza si Kleiser kaya pinayagan ni Liza na sumama si Kleiser kina Clint at Stacy. Ano meron, Kleiser? Bungad ni Liza sa kaibigan. Kasalukuyan silang nasa presinto. Umamin na siya kung sino. Halika. Agad na sumama si Liza dahil sa magandang balitang yun. Sa wakas magkakaroon na rin ng justice. Kaya naman, masaya siya pero may halong kaba. What makes him tell the truth? Nagtatakang tanong ni Liza nang makapasok sila sa isang room doon. Nakita ni Liza ang isang lalaki na nangihina at nakaupo sa isang upuan at nakatali ito. Your ex-husband. Nakausap ko siya last time, inutusan niya ang ibang kasamaan ko. Ginamit ng ex-husband mo ang pera niya para ma-blackmail itong si Fred. Hindi ko alam kung ano pang ginawa niya dahil naging busy din ako pero sabihin ko daw sa'yo kapag aamin na. Pagpapaliwanag ni Kleiser. Lumapit na si Liza sa harap ng lalaki. Kahit gustong gusto ni Liza saktan ito, ay mas pinili niyang huminahon. Tell me, sinong nagutos sa'yo? At bakit niya nagawa yun sa anak ko? Sumbat ni Liza sa lalaki at natakot ang lalaki kaya napayuko ito bago nagsalita. 2 years ago, inutusan ako para kunin ang batang lalaki na kasama noon ng kanyang ama sa isang palengke. Nagpatulong ako sa iba dahil nahihirapan ako at sobrang laki ng pera na ibinigay niya. Kaya agad namin siyang sinunod. Para lamang dukutin ng bata at dalhin sa kung saan basta, yung hindi siya makikita pa. Dinala namin ang bata sa Manila. Pero nahuli kami at hindi ko magawang sabihin ang totoo dahil pinupuntahan niya ako dito para takutin. Nainis si Liza sa mga sinabi ng lalaki, kaya napataas ang boses nito. Sino ba siya? At bakit niya nagawa yun sa amin? Singhal ni Liza. Pinakalma naman siya ni Kleiser. Ang sabi niya para daw, maging masaya siya. Gustong gusto kasi nito yung tatay ng bata kaya ginawa niya yon dahil nagbabakasakali siya na masira ang pamilya ng lalaking gusto niya. At magkaroon siya ng pag-asa. Yun lang ang nasabi niya sa akin. Dugtong ng lalaki at nagmamakaawang tumingin kay Liza. Sino? Sino siya? Anong pangalan at nasaan siya ngayon? Tanong ni Liza na galit. Tumingin ang lalaki kay Kleiser hudyat na siya na ang sasagot ng huling tanong ni Liza. Si Stacy Buenavista. Siya ang may pakana ng lahat. Nag-imbestiga kami sa kanya, isa siyang magaling na negosyante. Napagalaman din namin na binayaran niya ang lahat ng pwede niyang pagtanungan tungkol sa anak mo. Yan ang rason kung bakit hindi kayo natutulungan ng mga pulis sa probinsya niyo. Pamilyar ba siya sa'yo? Napahawak si Liza sa kanyang ulo. Hindi nito alam kung sino ang tinutukoy ni Kleiser dahil wala siyang naaalala.
na may kaaway na negosyante. Teka, wala akong kilalang Stacy Buenavista. Nakaaway ko. Isang Stacy lang ang kilala ko pero ngayon lang kami nagkakilala eh. Pag-amin ni Liza, dahil ang girlfriend lang naman talaga ng ex niya ang Stacy na kilala niya. Ang maaaring konektado sa kanila. Nasaan siya? Baka pwede lang nating tanungin. At ipatukoy kay Fred kung ito ba ang Stacy na sinasabi niya. Kumunot ang noon ni Liza. Malabo para sa kanya na girlfriend yun ni Clint. Sandali, tatawagan ko. Kinuha nga nito ang cellphone at tinayal ang number ni Clint. Hindi pa niya pinindot ang call button nang biglang magring ang cellphone. Hello, Clint? Sagot ni Liza sa tawag. Liza, magdala ka ng mga pulis. Pumunta kayo sa bahay pero huwag kang papahalata na may kasama ka. Natatarantang bungad ni Clint. Kinain ng kaba si Liza sa mga sinabi ni Clint. Ha? Ano, pulis? Bakit, Clint? Anong nangyayari dyan? Natataranta din si Liza. Mamaya ako nasasabihin. Please hurry up, Liza. We need you. Our son needs you. Dahil sa sinabi ni Clint ay nagmamadaling sinabi yun ni Liza kay Kaiser. Rumisponde sina Kaiser kasama si Liza pero kagaya ng sinabi ni Clint, hindi nagpahalata si Liza. Kaya mag-isa niyang pinasok ang bahay. Bumungad sa harap ni Liza si Clint na nakatingin sa taas ng hagdan. Naroroon si Stacy kasama ang anak nila na nakaupo sa railings ng hagdan at hawak ni Stacy. Kapag binitawan niya ito, ay mahuhulog ang bata. Stacy, bitawan mo ang anak ko! Sigaw ni Liza. No, walang hiya ka? Ako na nga yung mahal ni Clint pero sinisiksik mo pa ang sarili mo, kaya ayaw niya na naman sa akin. Sigaw pabalik ni Stacy. Sa sinabing yun ni Stacy, naalala ni Liza ang babae. Narealize niya na ito pala yung suki nila na nagpapakyaw ng iba't ibang gulay sa kanilang tinitinda dati pero itinigil ni Liza ang pagsusupply sa kanya dahil malagkit ito kung tumingin dati sa asawa. Mula noon hindi na nila ito nakita pa. Ikaw? Sinasabi ko na nga ba na may gusto ka sa asawa ko eh. Amoy na amoy kita dati pa. Ang dumi mo. Napikon si Stacy sa sinabi ni Liza. Kaya tinangka nitong ihulog ang bata. Napasigaw sila Clint at Liza. Stacy, ano tong sinabi ni Liza? Takang tanong ni Clint. Hindi niya matandaan. Nakilala niya ang babae noon. Dahil kailanman hindi siya tumingin sa iba maliban lamang kay Liza. Hindi mo alam? Wala ka kasing paki sa akin noon pero Clint, bibitawan ko ang anak niyo. Sumama ka lang sa akin. Parang baliw si Stacy dahil biglang umiiba ang mood nito. Hindi napansin ni Stacy na may ibang taong nakapasok sa bahay dahil nakafocus ito kay Clint. Unti-unting naglagay ng malaking floatable foam ang mga pulis sa ilalim ng hagdan malapit sa pwedeng pagbagsakan ng bata kapag binitawan ito ng babae. Bitawan mo ang bata para hindi ka na masaktan. Sigaw ni Kaiser at nagkataon na may hawak ang babaeng kaya naman lumabas na rin ang mga kasamahan niya. Walang iya ka talaga, Liza. Kung hindi ka mapapasakin, Clint, edi walang magiging masaya sa ating tatlo. Sigaw ni Stacy at itinulak ang bata. Napuruhan ni Kaiser si Stacy sa paa dahilan para matumbay ito. Mabilis na tumakbo ang mag-asawa sa anak. Mabuti na lang inasalo ni Clint ang anak ng kaunti dahilan para humina ang impact nito papunta sa floatable foam. Niyakap agad ang dalawang anak dahil umiiyak ito. Pinasasan na ni Kaiser si Stacy at dahil sa sugat, hindi na ito nakapalag pa. Dalhin na ninyo sa ospital ang bata para malaman ang lagay niya. Kami nang bahala kay Stacy. Bulalas ni Kaiser at nginitian si Liza. Dahil sa labis sa pasasalamat ay niyakap ni Liza si Kaiser. May kinagulat nito. Salamat, Kaiser. Dahil sa'yo natapos din ang problema ko. Isa kang magaling na pulis na wonder. Bakit idol ka ni Clea? Paano ako makakabawi sa'yo? Kumalas sa yakap si Liza at ngumiti naman kay Kaiser. It's my pleasure, Liza. Ang matulungan ka at makitang masaya ay magandang pambawi na. Sagot naman ni Kaiser. Natawa ang dalawa at nagpaalam sa isa't isa. Hinarap ni Liza ang magama niya. Matalim na nakatingin si Clint sa kanya. May kinataas ng kilay ni Liza. Ano bang problema mo? Takang tanong ni Liza pero hindi ito sumagot.
Bahala ka. Pagsuko ni Liza at tinuon ng pansin sa anak. Niyakap niya si Kleiser na parang ayaw niya na itong pakawalan pa. Labis ang kaba na nararamdaman ni Liza dahil akala niya ay may mangyayaring masama sa kanyang anak. Mabuti na lang at hindi sila pinabayaan ng Diyos. Pagkatapos ang lahat ay sa bahay na nga muna nila Liza natulog si Clint. Nalaman ni Lilith at Jess lahat kaya gusto nilang sugudin si Stacy pero pinigilan ni Liza ang kanyang ina at ninang. Sa gabing yun ay sa iisang kwarto natulog si Clint at Liza. Paano ba naman kasi dahil sinet up sila ni Lilith para daw makapag-usap sila ng maayos at kung pwede dagdagan ni Kleiser ay gawin nila. Kahit kailan talaga ay makulit itong nanay ni Liza. Pasensya ka na kay mama. Alam mo naman ganito talaga siya, di ba? Paghingi ng tawad ni Liza kay Clint na nakaupo sa kama. Ayos lang, tama naman to. Sagot ni Clint para mapalunok si Liza. Ha? Ano? Namumulang ani ni Liza. Hindi mo pa ako sinasagot tungkol sa sinabi ko sa iyo nung nasa mall. Now that Stacy is no longer between us, pwede ba tayong magsimula ulit, mahal ko? Pangako, mas titibayan ko pa at poprotektahan ko kayo kahit na anong mangyari. Pagsusumamo ni Clint kay Liza, hinawakan ni Liza ang pisngi ng kanyang asawa. Ang laki ko namang tanga, kung ayaw pa ako. Matagal ko din naman na hinihiling na mabuo tayo ulit eh. Kaya oo naman Clint, magsimula ulit tayo. Pagkatapos sabihin ni Liza yun, niyakap nila ang isa't isa. Yakap na nagsasabing, hindi na sila muling magkakahiwalay pa at mas matibay pa kaysa dati. Alam nila na hindi nawala ang pagmamahal nila sa isa't isa kaya bakit pa nila patatagalin ang panahon na may sama sila ng loob. Masyado ng maraming panahon ang nasayang. Sa gabing yun, sobrang saya ni Liza at makakatulog na siya nang may malaking ngiti sa labi habang kayakap ang lalaking gusto niyang makasama sa habang buhay. Pinapangako ni Liza sa sarili na hindi na niya muling pangungunahan ng lahat at magtitiwala lamang sa lalaking pinangakuan niya sa altar na magiging karamay niya sa lahat. Hindi maipaliwanag ni Clint ang saya sa kanyang puso habang iniintay sa altar ang asawa at anak niyang sabay na papalapit sa kanya. Napagpasyahan na ni Liza at Clint na magpaksal ulit, simbolo ng pagsisimula nilang muli. You may now kiss the bride. Malakas ang naging hiyawan ng lahat pagkatapos sabihin niyo ng pare. Nagkatinginan si Liza at Clint. Baka sa kanilang mga mata ang walang humpay na pagmamahal. Pangakong hinding-hindi ko na hahayaan na muli tayong magkalayo, mahal ko. Punong-puno ng pagmamahal, natura ni Clint at inayos ang buhok na nakaharang sa mukha ni Liza. At pangako ko rin sa iyo, mahal. Natutulungan kita sa lahat bilang asawa mo at hinding-hindi na bibitaw sa iyo magpakailanman. Sagot naman ni Liza at ipinulupot ang braso sa leeg ng kanyang asawa. I love you. Sabay nilang bigkas. Inilagay ni Clint ang kamay sa bewang ni Liza at hinila ito papalapit sa kanya. Bago nito, unti-unting inilapit ang kanyang muka. Mas lalong nag-ingay ang mga tao sa paligid nang magdikit ang labi ng dalawang taong nagmamahalan. Sa buhay, hindi na talaga nawawala ang mga problema ngunit hindi ito dahilan para mawala ng pag-asa. At sumuko dahil lang problema ay palaging may kalakip na solusyon. Mas piliin natin na mag-isip ng solusyon kaysa sumuko. Pagkat may mga tao pang nasa paligid natin ang handang tumulong sa atin at magmamahal sa atin. Tutulungan nila tayong bumangon mula sa masakit na nakaraan na hindi natin makayanang lampasan. Yan ang tumatak sa isip ni Liza habang nakatingin sa mga taong hindi siya iniwan at naging kasangga niya sa pagharap sa hamon ng kanyang buhay. Isa-isa niyang tinignan ng lahat, ang kanyang ninang, mga kaibigan, pamilya, lalo na ang kanyang ina. Malawak ang naging ngiti ni Liza nang magtama ang tingin nila ni Lilith na walang ibang ginawa kundi ang suportahan siya sa lahat ng pangyayari sa kanyang buhay. Simula noon siya'y biniyayaan nga ng lubos hanggang sa pagbuo niya ng sariling pamilya.
Mas binayaan pa nga sila nang muli silang mabigyan ng isa pang anak. Wala na nga silang mahihiling pa dahil tahimik, matiwasay at puno ng pagmamahal ng kanilang buhay. Hanggang dito na lamang po ang kwento ni Liza at Clint. Sana po nagustuhan niyang simpleng kwentong ito at kinapulutan ng aral. I-comment lamang po kung ano pong nakuha niyong aral sa kwentong ito. Muli ito ang Cat Amazing Stories. Mag-comment lamang po kung gusto niyo pong magpa-shoutout. Sa kwentong ito, shoutout po sa mga sumusunod: Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbet Hanaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardilio, Eva Violeta, Presbyteros Rose, Amy Regalado, Teresita, Pres Cavilla Havana, Precious, Lilian Naubebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Liege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenovares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades, Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Benoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye, Anita Hernando, Roach Ann Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.